Maraming taong mapanghusga lalo na at wala sila sa mahirap na sitwasyon ng taong hinuhusgahan nila. Ako si Betty, 30 years old. Noon ay hindi ako pinalad sa buhay. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang mahirap kong pamumuhay. Ang tanging alam ko mula nang magkaisip ako ay mahirap na ang sitwasyon ko. Dahil ako lang naman ang nagtatrabho sa amin. Ang sabi ng ilang nagmamalasakit, maganda daw dati ang mama ko at nagtatrabaho sa isang bar sa Malate. Ngunit na aksidente ito kaya naputulan ng 2 paa hanggang sa hita. Meron din akong kuya na may kapansanan naman sa pag-iisip kapatid ko siya sa ina. Noong bata pa ako, kasama ko si mama at kuya nakasakay sa kariton at namamalimos. Kumukuha din ako mga karton at bote. Madi na po ba ako talaga maaring pumasok? Okay lang po kahit walang baon. Gusto ko sana na mag-aral ka pa anak, pero mas lumalala na ang kuya mo. Alam mo naman na sayo lang siya sumusunod. Hindi mo naman siya maaring isama sa eskwela. Tama naman si mama kaya kahit ayaw ko mag-stop hanggang grade 6 na lang talaga ako marunong na naman akong bumasa sumulat at nakakaintindi din ako ng English. Dahil dalagitan na ako nahiya na akong mamalimos, kaya nagtinda na lang ako ng sampagita. At para di na mahirapan si mama at kapatid ko sa init at ulan sa lansangan, di ko na lang sila isinasama. Malakas ako kumita sa pagsasampagita, kaya naibibili ko sina Mama Alice at Kuya Dong ng maayos na pagkain. At napapainom ko na si kuya ng gamot kit paminsan-minsan. Mamalaki po palagi ang benta ko kahit po 14 na ako gusto ko magtuloy pa ag-aaral. Pwede pa ako magtinda pagkagaling sa eskwela. Ikaw ang bahala anak kung talagang kaya mo magtatagumpay ka. Ako na bahala sa kuya mo nakikinig na naman siya sa akin. Kahit higit akong mas matanda at binubuli na sampagita vendor ay nagsikap pa din ako upang maging maganda ang mga grades ko sa eskwela. Ngunit kahit anong paglaban ko ng parehas may mga taong halang ang kaluluwa. 16 years old ako at 3rd year high school nang may bigla na lang humablot sa akin sa kalsada. 10 ng gabi. Galing ako sa pagtitinda. Medyo umaambon pa sadyang naglalakad lang ako. Pagpauwi ng bahay, isininakay ako sa humintong puwalang kotse at nilagyan ng piring sa mata. Hindi ko alam saan akong lugar dinala. 3 lalaki sila kasama ang humila sa akin. Hindi ko nakita ang kanilang mga mukha, madilim ang lugar. Hindi kalayuan ang pinagdalhan nila sa akin. Baka mga 10 minutes lang bago nila ako hinila pababa. Alam kong isang bahay ang pinuntahan namin dahil may nagbuhay ng TV. Pare sigurado ka ba walang sabit yan ng bata pa kawawa naman? Wala yan tol, matagal ko na yan nakikita. Parang awa nyo na po kuya, hinihintay na ako ni mama at ng kapatid ko. Nang gabing iyon walang sino man ang nakinig sa akin. Wala akong magawa kundi ang sumigaw at magmakaawa habang nandidiri sa mga kamay na humahaplos sa akin. Nang gabing iyon walang sino man ang nakinig sa akin. Wala akong magawa kundi ang sumigaw at magmakaawa habang nandidiri sa mga kamay na humahaplos sa akin. Parang wala na din sila sa katinuan na papsigaw na lang ako nang may sumisisid na sa iniingatan ko. Hindi ko sila nakikita dahil maging kamay ko ay naitali na din nila. Malakas akong napasigaw na may matitigas na bagay ang nakapasok sa akin. Paulit-ulit akong nakiusap at humingi ng awa, pero nagtatawanan lang sila. Madami pa silang ginawa at ipinagawa sa aking nakakadiring bagay. Halos buong gabi ginawa nila ako pulutan habang naririnig ko silang nag-iinuman, lilinisin lang nila ang katawan ko upang muling babuyin. Pare ako naman una ngayon, ikaw na nga ang nakadonselya eh. Abay simpre pare ako ang nagplano kaya ako ang masusunod. Nakatulog na ako sa sobrang pagod nang hindi ko alam basta may gumising sa akin. At kinaladkad ako patungo sa sasakyan. Pare anong plano? Ayoko ng problema. Mga kuya, parang awa nyo na po, hindi naman ako magsusumbong. Sabi nyo nga, kilala nyo ako, kawawa naman ang nanay, at kapatid ko ako lang bumubuhay sa kanila. Nariring ko bulungan nila, sabi ng isa, tuluyan na lang ako para walang problema. Ang ibang boses naman ay nagsabi na, hayaan na ako pero pag nagsumbong sa pulis pati mama at kapatid ko idadamay nila. Paulit-ulit akong nagmakaawa. Hanggang sa bigla na lang nila ako binaba sa isang lugar, itinulak lang nila ako sa sasakyan. Kaya nagalusan patuhod ko. Nang marinig ko na ang mabilis na pag-alis ng sasakyan, ay saka ko inalis ang takip ko sa mukha. Nasa isang madilim akong kalsada na malapit na sa amin. Nagmamadali akong umuwi kahit matindi pa ang sakit ng iniinda ko. Gising pa si nanay nag-aantay sa akin 4:00 na ng madaling araw. Iyak ito ng iyak nang malaman ang sinapit ko, inaya ako na magsumbong sa pulis. Pero sinabi ko na, wag na alam kong kilala ako ng mga rapist. Ayoko madamay pa si mama at ang kapatid ko. Mahirap at masakit ang nangyari. Pero hindi ako pwedeng sumuko sa buhay. Aral tinda ng sampagita at alaga sa nanay ko at kapatid. Ngunit madami talagang pagsubok nagbunga ang pananamantala sa akin.
Sinubkan kong alisin gamit ang mga pampalaglag na nabibili sa Quiapo. Ngunit hindi bumitaw ang anak ko at naisilang ko pa din sa mundo. Kaya nahinto ako sa pag-aaral. 3 na din ang kailangan kong buhayin. Tuluyan na akong hindi nakapag-aral. At meron na din akong ekstrang trabaho bukod sa pagtitind. Nagpapalabas na din ako. Sa bawat gabi ay pagod ang aking katawang lupa dahil sa binibigay kong serbisyo sa kayang magbayad. Dahil mas malaki ang kita paminsan-minsan na lang ako nagtitinda ng sampagita, itinago ko kay mama mga ginagawa ko, ang sabi ko lang ay waitress ang work ko. Gumaganda na buhay namin palagi na nakakainom ng gamot si kuya. Hindi na siya sumpungin ng anak ko namang si JR ay lumalaking bibo. Si mama na sanay na sa kalagayan niya ay nakukuha na ding tumawa. Mabilis pang lumipas ang mga taon. Tung 22 years old ako nang biglang ngaaya si mama na umuwi na kami ng Cebu ibenta ang mga gamit namin at doon na daw kami titira na naginip daw siya na napatawad na siya ng family niya. Sa unang pagkakataon nalaman kong may iba pa pala kaming family. Nagulat din ako nang makarating kami ng Cebu, may kaya pala sina Mama Alice. Kahit lumang disenyo na ang bahay nila ay napaklakin man. Nakilala ko ang lolo at lola na agad naman kaming tinanggap ng anak ko. Tuwang-tuwa sila dahil 25 years nang hindi umuwi si mama. At syempre naiyak din ng malamang naghirap si mama na putulan ng paa at niloko ng papa ni kuya. Ayon sa lolo ko, si mama ay bunsong anak at nang iisang babae, nakipagrelasyon sa trabahador at nang di sila pumayag ay tumakas at dinala si mama sa Manila. Ngunit alam ko ang kwento ni mama, iniwan siya ng tatay ng kuya ko nang mabuntis. At dahil wala siyang alam na work, ay pumasok siyang waitress hanggang nagpapalabas na din. Ako naman ang tatay ko daw ay naging nobyo niya. Pero iniwan din siya dahil hindi siya kayang tanggapin ng pamilya. Car accident naman nangyari kay mama. Habang kasama niya ang isang costumer na nakakainom habang nagdadrive. Pag-uwi namin sa Cebu, bumalik ako sa pag-aaral. Kahit malayo na ang edad ko sa kanila. Sa awa ng Diyos, sa tulong ng family ni mama, nakatapos ako ng kolehiyo. Si kuya din maayos na paminsan-minsan na lang sumpungin. Ngayon po ay 30 years old na ako, ang anak ko naman 13 anyos na at nakakatuwang ko na sa buhay. Hanggang now hindi ako nag-aasawa. Busy ako sa buhay ko lalo't wala na sina lolo at lola ako na namamahala ng business nila. Ang akala ko dati wala na akong pag-asa sa buhay. Mabuti na lang at naisip ni mama magbalik sa family niya.